Ang Sacramento Kings ay isa din sa hinuhulaan na makarating sa kahabaan sa season na ito at makasungkit ng kampyonato. Kinuha nila ang mid-range assassin na si DeMar DeRozan, na nabuo ang Big Three na sina De'Aaron Fox, Domantas Sabonis at ito nga si DeMar DeRozan. Ngunit hindi masyado nagbibigay si DeMar DeRozan ng saktong laro dahil nga sa iniinda nito na injury. Sa ngayon ang hula sa kanila ay bumaliktad dahil nakapwesto sila ngayon sa 8-9 na record na nakaupo sa ika-12 sa Western Conference. Subalit sa nangyayari na ito para sa kanila ay may kakayahan pa sila na kumuha ng isang manlalaro na makatulong sa kanila. Bago ang deadline sa kalakalan, maaaring maghain ang Kings sa Golden State Warriors ng isang offer upang makuha si Andrew Wiggins. Pinaniniwalaan ng iba na makakabuti ito para sa dalawang panig. Makukuha ng Kings si Andrew Wiggins kapalit ni Kevin Huerter, Alex Len at draft capital nito. Pinaniniwalaan na makakabuti ito para sa dalawang panig dahil nga si Kevin Huerter ay isang sharpshooter na paborito ng Warriors ang mga ganyan, at itong si Alex Len ay malaking tao na pwedeng panangga para sa mga big man na kalaban. Si Andrew Wiggins makakatulong din sa Kings sa tabi ng Big Three. Sa katunayan siya ay may average na 17.4 points, 4.4 rebounds at 2.4 assists kada laro habang nag-shoot ng 47.7% mula sa field at 40.8% na nagmula naman sa 3-point shot. Ang kanyang kasalukuyang numero ay higit na mas mahusay kaysa noong nakaraang season. Pero ang malaking desisyon ay nakadepende yan sa Golden State Warriors, kung ibibigay ba nila o hindi, dahil nga itong si Andrew Wiggins ay lumakas sa season na ito kumpara noong nakaraang season at may magandang simula ngayon ang Golden State Warriors. Habang nakaharap naman ng Boston Celtics ang Los Angeles Clippers, noong nakaraang araw at tinambakan ng Boston ang Clippers sa score na 126-94. Sa larong yun bumalik na si Kristaps Porzingis galing sa injury at maganda ang kanyang ipinakita na laro na tumapos siya na merong 16 points at 6 rebounds at 2 assists. Kumpleto na ngayon ang Boston Celtics dahil sa pagbabalik niya, ngunit kahit wala si Kristaps Porzingis sa kanila dahil sa injury nagawa pa rin ng Boston na umangat sa Eastern Conference, isang patunay kung gaano talaga kalakas ngayon ang Boston Celtics, kaya nangangamoy para sa kanila ang pangalawang kampyonato. Habang sa larong naganap humanga si Jaylen Brown dito kay Peyton Pritchard at sinabi pa nga ni Jaylen Brown na itong si Peyton Pritchard ang makakuha ng 6th Man of the Year na trophy ngayong season. Nasabi yan ni Jaylen Brown dahil itong si Peyton Pritchard na this season maganda ang nilalaro, ngunit noon pa man sa nakaraang season ay tila nagpapansin na ito si Peyton sa kanyang laro na maganda para sa Boston, ngunit ngayon maaga palang ganito na ang ipinapakita niya na laro kaya siguro nasabi na lang ni Jaylen Brown na siya ngayon ang makakuha ng parangal. Sa naganap na laro ng tinalo nila ang Clippers si Peyton Pritchard ay sumabay kay Jason Tatum sa scoring, silang dalawa ang nanguna sa score upang kunin ang panalo, umiscore si Jason Tatum ng 20 points at 9 rebounds at 4 assists, habang si Peyton Pritchard ay umiscore din ng 20 points 2 rebounds at 4 assists. At ito pa ang pinakamalupit dahil si Peyton Pritchard ang may maraming 3-point attempt na pinakawalan sa larong yun, na sa 10 attempt niya ay 6 ang pumasok.